Luke, Matthew chapter 7, verse 30, kinuha nila ang tambok at tinampas ang kanyang ulo ng tuloy-tuloy. Grabe mga kapatid ko. Pero kung tinatawag na Roma during the time of Romans, para bumagpil ko yun. Pero ang kanyang tinig, kanyang lupa kakabal. Ang ginagawa po nila, binibilo po nila yan na parang po yung nilalagay po sa ulo. Pero kung pag-aaralan mo ang Desire of Ages, hindi nila yung basta nilalagay o pinapatong sa ulo. Ang word po doon, pinipilit nila na yung tinig kumapit sa balat at pumasok sa bumbunan ng buto. Ang word po doon, napakasakit po pala po sa isang pagkal ito ay naputungan ng putong na tinig. Ang word nga po dito, sa Desire of Ages 7:3-4, paminsan-minsan ay inaagaw ng ilang masamang kamay ang tambok sa kanyang kamay at hinahampas ang korona sa kanyang loob. Pinipwersa ang dinig sa kanyang ulo na nagdudulot ng pag-agos ng sagalang dugo sa kanyang mukha at balat. Ang word nga ni White, magtatao langit mamangkaka o diba? Imagine yung itsura ng Panginoon na punong-puno siya ng dulo na umaabot hanggang kanyang balbas. Ang sabi nga dito, Isaiah chapter 50 verse 6, mga kapatid, it says, "Iniharap ko ang aking likod sa tagahampas at ang aking pisngi sa bumabaltak ng balbas. Hindi ko itinubli ang aking mukha sa kahihiyan at pagluluha." Ang word dito ng Panginoon, ang kanyang likod ay pinaghahampas. Naalala niyo mga kapatid na pag hinampas ang isang tao sa Deuteronomy chapter 25, ang word doon, 40 hampas ibibigay mo sa isang tao. Pero ang problema ng time ni Jesus, hindi 40 ang pinagawa nila, 39 hampas. Bakit? Ginawa sila ng isa, baka sila ay makasalamsam sa Torah. Pero kakaiba ang time ni Jesus. Bakit? Nakita ni Pilato na kaya sa Jesus nilagay sa kanyang harapan sapagkat nakikita mga Hudyo. Ang problema, pagka pinapipili na ang Hudyo si Jesus o sa Barabas, ang pinipili ng mga tao, si Barabas. Ano pong ginawa ni Pilato? Naisip niya, kung ang katawan ng Jesus na ito ay puro ng dugo, maraming maawa sila. Basahin mo sa Desire of Ages. Ang word po doon, and again, Pilate scourged Jesus. When you say again, hindi lang one set na 39 lashes ang ginawa ni Pilate. Basahin mo po sa history. Ang ginawa niya, nung hinampas nila si Jesus ng hampas na meron po mga salamin na matalas, buto ng hayop na matalas, at meron pang malawit. Hampas nila ng hampas ang ginawa po ni Pilate, imbis na tapos na yung 39. Ang ginawa niya po, nagpadagdag pa siya ng another 38. Imagine mo, 78 na hampas sa ito. Imagine mo yun. Ang word nga po sa Bible history, pagwasak na ang likod ng isang hinahampas, yung Roman soldier mismo, sasadyain niya para masaktan, aakasin na nila yung likod na bukas ng tao. Grabe po sakit, mga kapatid. Grabe po sakit. Kaya mapupusin po ang inyong Biblia sa Isaiah chapter 54:14, tingnan ito. "Iniharap ko ang aking likod sa tagahampas," Psalms 129 verse 3, "Inararo ng mga araro ang likod ko, kanilang pinahaba ang bungkay." Grabe yung description ni Jesus, di ba? O mga sabi. Ang sabi niya, ang itsura lang ng likod niya, parang inararo. Kawagin ka na po kayo na nag-aararo ng lupang matigas. Hindi ko alam kung ang church na ito ay mayaman at di marunong magsaka. Pero kung ba dito, marunong magsaka ko pa sa babae. Puro mayayaman nga po ang babae. Pero sabi niya, Jesus, sir, ang itsura ko, parang pinararong pinag-ito. Ang word ni Eusebius, pag ang isang tao ay bago ipako sa krus, siya'y binubugo, siya'y hinahampas. Ang sabi ko dito, ang kanyang likuran, ang kanyang litit at laman at ito ay nalalantang. Imagine that. So, ang itsura po ng ating Panginoon, bago po siya ipako, talagang halos patay na siya. Wala pa yan sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi nga ni Ellen White, kung hindi nakapamagin
ang word niya, hindi aabot sa cross ang ating Panginoon. Nagkabulag-bulahin ang kanyang katawan. Ang sabi ko sa Isaiah chapter 52:14, kung paano marami ang namangha sa kanya, ibig sabihin namangha, nung tinitignan siya sa cross, hindi ganoon ang itsura niya yung nakikita natin sa mga picture. Pag sinabi ng namangha, pag nakapako si Jesus sa cross, ang sabi dito, ang kanyang anyo ay napinsalang lupa. Sabi po sa ibang rendering ng Bible, sir, ang word po doon, ang kanyang mukha ay wasak na wasak. Hindi sa mukhang tao. Pero mas matindi pa yung kanyang katawan. Sapagkat sabi dito, ngunit ang kanyang katawan ay napinsala, halos hindi na anyo ng tao, hindi makilala tao. Imagine nyo, brothers and sisters, no? Habang nakapako ang ating Panginoon, ang itsura niya pala ay parang punit-punit na naman. Wasak ang mukha, may black eye, ang kanyang likod wasak, ang butas ng kamay niya lumalaki, ang daming dura. Pero ang pinaka nakakagulat po sa lahat, nandito po kung malapit na matapos. Yung bagay po na lumabas sa kanyang bibig. Kung lumabas sa kanyang bibig, ang sabi ko dito, ang mga pago na nagdulot ng sugat ay siyang pumunit ng kanyang kamay at dahil sa bigat ng kanyang katawan. Ibig sabihin po, nung napapago si Jesus, dahil napapago yung katawan niya, napupunit yung kanyang laman sa balat unti-unti kasi bumibigat siya. Nakukuha niyo po ba? Okay. Ang word po ni Ellen White sa Desire of Ages, ang pinakamasakit daw, nung nakahiga yung cross, pinako siya, ang pinakamasakit nung tinayo niya yung cross. Nakuha niyo po? Ang word nila, hindi raw maingat yung Roman soldiers sa pagtayo ng cross. Napakasakit daw. Ang word po dito, ang kanyang hirap na hininga ay lumago ng mabilis at malalim. Nagdulot ng matinding sakit sa kanyang katawan habang itinataas ang kanyang katawan. Grabe yun. Yung tinayo ng Roman soldier yung cross, siyempre ang bigat nun, tulog-tulog sila. Habang tinatayo yung kamay ng Panginoon, yung katawan niya, tumatama sa kahoy, tumatama yung likod niyang bukas doon sa kahoy na, ano po ba yung kabalitan na smooth? Magaspang po kasi yung kahoy sa likod, tumatama yung bukas ng likod na likod. Imagine nyo, pagtayo nun, mga kapatid, ang sabi rito, nagdulot ng kakilakilabot na pagdudusa. Grabe yung birthday, ang ganda. Ang birthday, ang buong langit ay napuspos ng paghangang ang panalangin inialay ni Jesus sa gitna ng kanyang kakilakilabot na pagdudusa. Wala kang nababasa sa Spirit of Prophecy na gumamit ng kakilakilabot na pagdudusa. During that time lang yung si Jesus pinayusan. Pero tanong, saan namangha ang anghel? Hindi sa sakit ng cross. Saan namangha ang anghel? Hindi dahil si Jesus buhay pa at inilaban niya tayo. Saan sila namangha? Kahit ang Ama, ang word dito. Sapagkat meron siyang panalangin inialay sa Ama. At ano ang panalangin na nagulat ang mga anghel? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila